Magandang araw mga kababayan o mas tamang sabihin, magandang tanong para sa lahat ng nagtatanong. BBM, hulog na ba? At si John Vic Rimulya, ang DILG Secretary natin, nilaglag na ba ang palasyo dahil sa palpak na kayabangan? April 2026, si Rimulya ang nagbigay ng confident timeline. 1 to 3 weeks raw bago maibalik si fugitive ex-congressman Saldico mula sa abroad. Pagkatapos ng ilang araw, apologize siya at kinuha ang full responsibility sa kanyang assessment. Ang palasyo naman, nag-clarify na hindi galing sa kanila ang ganong timeline. Classic, hugas kamay moment. Ako sila ng #walkwithlan. Ngayon, ilang mga minuto tayo ng matalas, fact-based at walang kinikilingang pag-aanalisa para sa mga kabataan na ayaw maging bulag sa politika at sa mga OFWs na nagbabayad ng buwis pero gustong malaman kung saan napupunta ang kanilang remittances. Huwag mag-skip, maraming matututunan dito, tara na. Si Juanito Victor John Vic Rimulya ay galing sa isang political dynasty dyan sa Cavite. Dating 3-term governor, bigla siyang naging DILG secretary noong 2024 sa ilalim ni President Bongbong Marcos Jr. Ang DILG ang may hawak sa local government units, PNP at Bureau of Fire Protection. At ano rin po yung Bureau of Jail, BJMP, Bureau of Jail and Management Penology. Sa kanila din po yun. Sa kanila po yung mga nakukulong na mga kababayan natin na hindi pa wala pang final conviction. Kasi yung sa naman sa yung kulungan, no, yung diyan sa Muntinlupa at sa iba pa ay hawak naman po yan ng DOJ. At malaking posibilidad na public missteps. Sa Pilipinas, ang kayabangan ay parang mainit na kape. Masarap sa una, pero kapag sobra, nasusunog ka na. Si Rimulya ay kilala sa kanyang direct, confident style. Pero sa high stakes, national position, ang sobrang confidence na walang sapat na coordination ay maaaring maging liability. Ang pinakabagong kontrobersiya, si Saldico na sangkot sa multi-billion peso flood control scandal, si Rimulya noong April 17, 2026 ay nagpapahayag ng posibleng maibalik si Ko sa loob ng 1, 2, 3 weeks. Ilang araw pagkatapos, inamin niya ang mistake na sa kanyang assessment. Kinuha niya ang responsibility pero ang dating sa marami para siyang iniwan sa harap ng publiko habang ang palasyo ay nag-distance. Ito ay halimbawa ng principal agent problem sa politika kapag ang isang cabinet secretary ay masyadong aggressive sa public statements nang hindi fully aligned sa Malacanang, nagiging convenient scapegoat. Si Saldico, mga kaibigan, ay nahaharap sa mga kaso dito sa Pilipinas related sa anomalous infrastructure projects, budget insertions, at kickbacks. Ang tanong ng mga kritiko, bakit matagal ang proseso ng extradition at accountability sa ganitong klaseng kaso? Correlation ba ito sa broader perception ng weak anti-corruption drive sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon? Hindi lang Saldico, si Rimulya mismo ang nag-flag ng malawakang korupsyon sa Bureau of Fire Protection, overpriced fire trucks, bid rigging, at 30 million pesos kickback sa fire extinguishers. Sabi niya, dahil sa korupsyon, nawalan tayo ng oportunidad na mag-procure ng karagdagang 400 fire trucks. Maganda na in-expose niya ito. Pero ang tanong, bakit kailangan ng public pressure bago magkaroon ng aksyon? Mayroon ding SK chairperson sa Makati na nasuspend dahil sa kickbacks sa party project. Parang doktor na nagdadiagnose ng sakit sa iba pero nahihirapan sa sariling bahay. Ang kayabangan ay nagiging problema kapag ang statements ay hindi backed by deliverable results na nakikita ng ordinaryong Pilipino at OFWs. Crime rate down by 50% raw. Maganda kung totoo at transparent ang metrics, pero ang nararamdaman ng tao ay inflation,
presyo ng bilihin, at patuloy na tanong sa governance effectiveness. Zoom out tayo. Si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay pumasok na may pangako ng unity at bagong Pilipinas, pero noong 2025 to 2026, nakita natin ang political rifts, flood control scandals, at declining public trust. May mga nagagawa infrastructure projects na gumagalaw, pero maraming kabataan at OFWs ang nagtatanong, nasaan ang tangible relief sa araw-araw na buhay? Rising cost of living, slow bureaucratic reforms, at perception ng dynastic politics ay nananatiling ugat ng korupsyon. Critical thinking exercise para sa inyo sa isang administrasyon na heavily reliant sa loyalty at dynasty appointments, ang risk ng groupthink at public missteps ay tumataas. Si Remulla ay maaaring nagiging strong voice noon, pero ang kanyang recent statements ay nagiging case study kung paano ang kayabangan ay maaaring maging political liability. Para sa mga kabataan, huwag maging passive consumers ng spin. Basahin ang primary sources, i-verify ang data mula sa PSA, Ombudsman, at independent reports. Para sa mga OFWs, kayo ang backbone ng ekonomiya sa pamamagitan ng remittances. May karapatan kayong tanungin kung paano ginagastos ang inyong kontribusyon. Okay mga kabataan, kayo ang magmamana ng sistemang ito. Kung nasanay kayo sa culture ng kayabangan at spin, magiging normal na ang mediocrity. OFWs, habang nagtatrabaho kayo abroad, ang bayan ay nangangailangan ng matalas na mga mata na hindi natatakot magtanong. Kung nanonood kayo ng ganitong ilang mga minutong analysis, subukan ninyo ang noise cancelling earbuds o wireless earbuds with ENC sa Shopee at Lazada. Para malinaw pa rin ang audio kahit maingay ang paligid. Portable power bank naman para hindi kayo ma-interrupt. Ergonomic phone stand at study lamp ay perfect para sa comfortable long-form viewing at research. Trending products naman na talaga ito para sa mga busy youth at OFWs. Okay mga kaibigan, mga subscribers, members, mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ang unang sinisikil. Pero kasama kayo, magpapatuloy tayo sa laban, walang takot, walang kinikilingan, at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube channel membership sa #WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta, ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban. Sa huli, ang tanong ay hindi lang kay BBM o kay Remulla. Ang tanong, ano ang uri ng politika ang gusto natin para sa Pilipinas sa 2026 at beyond? Isang sistema na puno ng accountability, competence, at tunay na serbisyo sa bayan. Patuloy na, cycle ng kayabangan at political survival. Mag-isip ng malalim, mag-research at kumilos ng may prinsipyo. Like, kung nakatulong ang video na ito, comment down below ang inyong take sa Remulla Palacio Dynamic. At subscribe para sa higit pang critical content. I-bell ang notifications. This is #WalkWithLan, where we walk the truth, hindi ang narrative. Salamat mga kababayan, ingat kayo at God bless the Philippines.